In chapter 1066 nga ginulat tayo sa mga impormasyon na ni-reveal ni Oda. Nandyan nga yung pagbubunyag ng koneksyon nila Dragon, Professor Clover at Dr. Vegapunk. Nandyan din yung pagre-reveal ng nangyari sa Ohara pagtapos ng Buster Call. Pero ang pinaka nagulat nga tayo sa mga revelations na to ni Oda sa chapter na to yung confirmation na bukod kay Robin may isa pang nanatiling buhay na naganap sa Buster Call sa Ohara. At ito nga si Jaguar di Saul. Ice time. Alam ko na hindi naman lahat ng fans na-please nung ma-reveal na buhay pa itong si Saul. Marami nga ang medyo naiinis dahil nagbigay na naman ng fake death itong si Oda, which is may history na nga si Oda sa ganito, gaya ng pagkamatay ni Pell, which turns out na buhay pa pala siya. Yung pagkamatay ni Pound na later on nakita natin siya sa isang cover story. So itong pagkamatay nga ni Saul masasabi kong medyo iba kesa sa dalawang nabanggit ko, dahil gaya nga ng sinasabi ng lahat Fenrozen lang naman ni Kuzan itong si Saul. At dahil nga sa justice ni Kuzan, which is yung lazy justice, hindi nga niya kayang patayin itong kaibigan niya. Kaya naman dahil nga sa mga apoy, bomba at kung ano-ano pa na bumalot sa isla ng Ohara, malamang na later on talagang natunaw itong yellow na nakapalibot kay Saul. Meaning ito yung naging rason kung paano siya nakaligtas. So sana nga sa pagdating ng Elbaf arc mas ma-explain pa sa atin ni Oda kung ano talaga exactly ang nangyari kung paano nakaligtas itong si Saul. Anyway, mapunta nga tayo sa mga libro ng Ohara. Marami nga ang nagsasabi na hindi daw logical na hindi nakita ng mga Marines itong mga libro ng Ohara at hindi ito sinira, since ito naman daw talaga ang goal nila, ang sirain ang pinag-aaralan ng mga scholars, diba? So sa palagay ko nga na hindi ito yung mismong hangarin ng world government, kaya nila pinasira ang Ohara. Sa tingin ko nga pinapatay nila ang mga scholars at sinira ang mismong Ohara para mag-set ito ng example sa buong mundo. Yes guys, kumbaga statement na kung sino man ang susubok na aralin ang Void Century magagaya ang sasapitin sa mga taga-Ohara. Though ganito nga may iwan pa rin yung tanong na alam kaya ng world government na buhay pa itong si Saul? Wala ba silang knowledge na napaka-importante niya ngayon? Bali kung mapapansin nyo guys itong pagre-reveal nga na buhay pa si Saul parang siya nga ang nagiging sentro ng mga main character ngayon sa kwento, gaya nila Dragon at Vegapunk, since may connection nga sila kay Professor Clover at sa Ohara. Itong si Eustace Kid dahil si Saul na nga ang primary suspect sa hinahanap niyang taong may marka ng apoy na maaaring may alam daw sa lokasyon ng huling Road Poneglyph. At speaking of Road Poneglyph itong Straw Hat Pirates nga konektado na rin kay Saul, dahil mukhang kailangan nga nila yung mga impormasyon na hawak niya sa mga libro ng Ohara. At syempre same as Eustace Kid kailangan din nila ang huling Road Poneglyph. Kaparehas nga rin kay Blackbeard na kung sakaling ngang matalo niya itong si Trafalgar Law isa na lang rin ang kailangan niyang Poneglyph. Kaya possible din na maging konektado siya kay Saul. At ang huling konektado nga kay Saul itong si Nico Robin. 俺はいたよ、ニコ・ロビン。世界がその歴史を見失った時は俺はそこにいた。オハラの学生たちの残した遺産を見かけた俺は涙が止まらなくなった。怒り、復讐、正義、彼らの犠牲は決して無駄にはならない。オハラの意志は今日も生き続けているから。この世に生まれて一人ぼっちなんてことは絶対にないんだね。ナイスタイムカップ。1秒の勇気が世界を変えれるのなら、彼らの努力の重みがようやく理解できる日が来るはずだ。いや、彼らの戦いはまだ終わっちゃいない。世界はその答えをあまりにも長く待ち望んでいるから。さあ、ついてこい。お前らに見せたいことがある。
So gaano nga ba kaimportante para kay Nico Robin ang malaman niyang buhay pa itong si Jaguar de Saul? In Robin's perspective nga, sobrang saya ng moment kung saan finally nalaman niyang may buhay pa pala siyang kakilala sa Ohara. Dahil kung iisipin nyo guys simula bata nga itong si Robin saglit lang niya nakasama ang tunay niyang pamilya. In fact 2 years old nga lang siya nung iniwan siya ng nanay niyang si Nico Olvia. At oo, kinupkup nga siya ng mga scholars ng Ohara at nagkaroon siya ng panibagong pamilya. Pero kung i-analyze nyo ngang mabuti sobrang saglit lang itong mga panahon na to na masaya si Robin. Maybe 1 or 2 years lang since makasama niya itong mga scholars ng Ohara. At pagtapos nga ng Ohara incident mas naging masalimuot pa ang buhay netong si Robin dahil binigyan nga siya ng malaking bounty ng world government. Kaya naman bata pa nga lang nagtatago na siya at wala siyang pinagkakatiwalaan. Imagine kung gaano kahirap itong sitwasyon ni Robin, 'di ba? Sa part naman ng pagsali niya sa Baroque Works, although nakakilala nga siya ng panibagong mga tao na pwede niyang pagkatiwalaan ulit, mahirap pa nga rin ito dahil sa ginagamit nga lang siya ng mga ito para sa pansarili nilang kapakanan. Bali itong mga nabanggit ko ngang naging experience ni Nico Robin simula bata siya hanggang sa pagtanda niya, imagine niyo na kayo yung nasa sitwasyon niya. 'Di ba ang hirap? Kaya naman sobrang laking impact nga para kay Robin na buhay pa itong si Saul. Dahil sa finally nga meron na rin siyang makaka-reunite. At speaking of reunion, alam naman natin na sa buong Straw Hat Pirates, itong si Robin nga lang ang walang makakasama sa huli. Si Luffy nga maraming pwedeng balikan pagtapos ng paglalakbay niya. Nandyan nga sila Curly Dadan, yung Fuchsia Village, si Garp, si Sabo at even yung tatay niyang si Dragon. Si Sanji naman may pamilya pa. Si Zoro nandyan nga yung master niya na si Koshiro. Si Chopper nga may Dr. Koriha at Drum Island. Si Brook naman may Laboon. Si Frankie nga may Iceberg at Water 7 na babalikan. Si Nami naman may kapatid pa na si Nojiko. At meron pang Kokoyashi Village na babalikan. Same as Jinbei na meron namang Fishman Island. At itong si Usopp probably na babalikan niya itong mga bata niya at si Kaya. Pero itong si Nico Robin ba may babalikan pa? So we assume na tapos na ang paglalakbay ng Straw Hat Pirates at natalo na nila ang world government pati na rin si Im Sama. Ngayon saan napupunta itong si Robin? Babalik ba siya sa pinagmulan niya? Hindi, dahil wala na nga ang mismong Ohara. May babalikan ba siyang tao na taga Ohara? Wala, dahil lahat nga pinatay na ng world government sa Buster Call. May tumatakbang tao sa kanya para balikan niya? Wala, dahil ang tumatak lang naman na tao sa kanya sila Kuzan at Crocodile, which is magulo pa nga ang relasyon niya sa mga ito. Kaya naman walang emotional attachment ang mga ito sa kanya. In short, itong pag-iyak ni Robin nang malaman niyang buhay pa itong si Saul, ramdam na ramdam natin at talagang makikita mo na napaka-importante neto para kay Robin. Dahil bukod nga sa emotional attachment ng dalawang to, tinuring talaga nilang kaibigan ang isa't isa. Kaya naman alam ko na hindi lang ako, pati kayo excited na rin sa Deresheshe reunion ng dalawang to. At itong iyak nga na nakita natin kay Robin sa chapter 1066, paniguradong mapapalitan ito ng ngiti at saya once na mayakap niya na itong higanti niyang kaibigan na si Saul.